Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 24, talatang 6 hanggang 8. Ito ang sinasabi: maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mabalisa, sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito ay sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa, at babangon ang isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng mga ito ay pasimula ng sakit na nararamdaman ng isang babaeng manganganak. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagawa. Patawarin ninyo po kami, Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdamang kanilang taglay, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang iyong mga anak na patuloy na naghahanda upang pumasok sa trabaho. Panginoon, dalangin kong ilayo mo sila sa anumang kapahabakan. Bagos bigyan mo sila ng proteksyon sa daan kung sila ay nagmamaniho ng kanilang mga sasakyan. Gayon din po, Diyos, patuloy kong inilalapit sa inyo ang iyong mga anak na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Dalangin ko rin, Panginoon, ang graduation ng mga bata ng mga junior high school at elementary ngayong araw na ito. Ingatan mo at pagpalain mo po ang mga magulang na patuloy na nagbibigay ng magandang kinabukasan sa kanilang mga anak. Ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa puso ng bawat mga magulang, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Natupad na ang 5 propesiya ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Yan po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulay. Natupad na. Madalas nangyayari ngayon ang mga sakuna sa buong daigdig at ang mga propesya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay sadyang natupad na. Nagbalik na ang Panginoong Hesus. Ipinapakikita sa iyo ang katuparan ng 5 propesya
sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus na makatutulong sa ating matiyak na nagbalik na nga talaga ang Panginoong Hesus. Una, pagsulpot ng giyera, tagutom at mga lindol. Sinasabi sa Mateo, Kabanata 24, versikulo 6 hanggang 8, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapot hindi pa ang wakas, sapagkat magsisintindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ang mga sakunang nagaganap sa buong mundo sa mga nakalipas na taon ay lalong lumalaki at lumalala, at ang pagkagimbal ng tao, mga lindol, baha, tagtuyot, wildfire, tagutom at pagkalat ng mga sakit ay madalas na nangyayari at nagkalat. Pangalawa, ang pagpapanumbalik ng Israel. Sinasabi sa Mateo Kabanata 24, versikulo 32 hanggang 33, sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nanariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na. Nasa mga pintuan nga, gaya ng alam nating lahat. Ang pagsupling ang mga dahon ng puno ng igos ay binanggit patungkol sa pagpapanumbalik ng Israel. Naibalik ng Israel noong May 14, 1948. Ang mga banal na kasulatan, ito ay sinasabi sa atin na kapag nakita nating nanumbalik ang Israel, nasa pintuan na ang anak ng tao. 70 taon na ang nakalipas mula nang manumbalik ang Israel. 7 taon na ang nakalipas, ang Panginoon ay nasa pintuan, kaya't hindi ba't matagal na siyang bumalik? Malinaw na ang propesyang ito ay pagbabalik ng Panginoong Hesus ay naganap na rin. Pangatlo, ipapangaral ang Ebanghelyo sa bawat sulok ng mundo. Sinasabi sa Mateo Kabanata 24, versikulo 14, at ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. At ipangangaral ang Ebanghelyong ito sa buong sanglibutan ay nangangahulugan na kapag narinig na ng buong sanglibutan ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, darating na si Kristo. Hindi ito nangangahulugan na bawat tao ay narinig ang Ebanghelyo o kapag bawat tao ay nanampalataya kay Kristo. Naipako sa krus ang Panginoong Hesus at nakumpleto ang kanyang gawain ng pagtubos. Nagumpisang gabayan ng banal na Espiritu ang mga alagad at apostol upang magpatutuo sa Panginoong Hesus. Mula noon, unti-unting kumalat ang Ebanghelyo ng Panginoon sa iba't ibang pinagmulan, gaya ng radio,
ang internet, mga aklat, mga patalastas ng ebanghelyo o ebanghelismo ng mga mananampalataya. Naging matatag ang Kristyanismo sa buong mundo at maraming mga bansa ang ginawa pang pambansang reliyon ng Kristyanismo. Matagal na rin kumalat ang mga Kristiyano sa buong mundo, mga kaibigan. At marami pa ang tumanggap sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus sa China na pinamumunuan ng isang partidong pampolitika ng ateista. Matagal nang kumalat ang ebanghelyo ng pagtubos ng Panginoong Hesus sa dulo ng mundo. Mga kapatid, mga kaibigan, pag-isipan ninyo ito na sandali. Anong bansa, anong rehiyon sa mundo ang hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo? At pang-apat, sasagana ang katampalasan at ang pag-ibig ng mga mananampalataya ay lalamig. Sinasabi sa Mateo Kabanata 24, talatang 22, at dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Lalo nang dumadami ang katampalasan sa mundo ng relihiyon. At wala na ang paggawa ng banal na espiritu o presensya ng Diyos doon. Kahit na ang iba ay tila may maalam na pananampalataya, naglalakad pa rin sila sa makamundong landas. No? So ang pag-iimot ng kayamanan ay laganap sa mga mananampalataya. Ang ilan ay nagbibenta ng iba't ibang paninda sa kanilang mga iglesia. Ang ilan ay nagninegosyo at ang ilan ay nagpapatakbo ng mga pagawaan at inaabala ang kanilang mga sarili sa pagkita ng pera. Hindi nila naisip, mga kaibigan, na gumawa para sa Panginoon at namumuhay silang sangkot sa mga makamundong gusot. Kapag nangangaral ang mga pastor at mga matatanda, nagtutuon lamang sila ng pagpaliwanag ng kaalaman sa Biblia at mga theological na teorya sa halip na ipangaral ang mga salita ng Panginoon. Hindi sila nagpapatotoo sa Panginoon o dinadakila ang Panginoon. At hindi nila ginagabayan ang mga mananampalataya na maghanap upang maintindihan ang kalooban ng Panginoon. Kaya naman sa huli, mga kaibigan, ay ginagabayan nila ang kanilang mga tagapakinig sa loob ng kaalaman sa Biblia. At ang kanilang grupo ay lalong nagiging malayo sa Diyos. Ang ilan sa mga pastor, mga kaibigan, at nakatatanda ay nakikipagtunggalian sa isa't isa at sumali sa pagtatalod dahil sa inggit. Sa kalabisan ay bumubuo sila ng mga grupo, naghiwalay sa iba't ibang pangkat at mga gang, nagnanakaw ng mga alay, sumasali sa sexual na maling gawain at wala ng pusong may takot sa Diyos. Ang masasamang gawain na ito ay lalo pang nangyayari sa mundo ng relihiyon at lalo pang napababayaan ang mga iglesia. Hindi natin maiwasang maisip ang katapusan ng kapanahunan ng kautusan dahil sa mga bagay na ito. Noong ang mga templo na puno ng biyaya ni Jesus, noon ay tila napabayaan. Nagbibigay ng hindi magagandang alay ang mga pari at naging palengke ang templo. May kaibahan ba
sa pagitan ng mga iglesia sa panahong ito at ang templo sa katapusan ng kapanahunan ng kautusan. Mula rito ay makikita natin ang mga propesiyang ito sa Biblia ay lubos ng naganap at na nagbalik na ang Panginoon. Panghuli, 5. Ang pagpapakita ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Ayun, mga kaibigan, no? Pagpapakita ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Ayon sa Marcos, Kabanata 13, talatang 6, na nang tanungin ng mga alagad ang Panginoong Hesus kung ano ang mga tanda sa kanyang ikalawang pagdating sa mga huling araw. Sinabi ng Panginoong Hesus, maraming paririto sa aking pangalan na magsisipagsabi, ako ang Kristo, at maliligaw ang marami. At ang katala sa Mateo Kabanata 24, talatang 24, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maari, pati ng mga hirang. Pinopropesiya ng Panginoong Hesus na kapag nagbalik siya sa mga huling araw, lilitaw ang mga huwad na Kristo at huwad na mga propeta. Sa mga nakalipas na taon, sunod-sunod na naglitawan ang mga huwad na Kristo at huwad na mga propesya sa mga bansang gaya ng China, South Korea at Japan. Tinatawag nila ang kanilang mga sarili na Kristo at hindi lamang nila basta sinubukang magpanggap gamit ang pangalan ni Hesus. Ngunit sinusubukan din nilang gayahin ang mga sinyalis ng Panginoong Hesus at mga himala. Nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng demonyo at iba pa. So mula sa pagpapakita ng napakaraming huwad na Kristo, makikita natin na ang propesyang ito ay tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ay naganap na. Dahil kapag naglitawan na ang mga huwad na Kristo, dumating na ang tunay na Kristo. Sa panahong ito, mga kaibigan, lalo tayong dapat na magkusa at hanapin ang pagpapakita at gawa ng Diyos. Marahil, maaaring sabihin ng ilang mga kapatid natin, mga kaibigan natin ngayon, napakaraming mga huwad na Kristo at huwad na mga propeta ang lumitaw. Kung magkukusa tayong hanapin at imbestigahan sila, anong gagawin natin kapag nalinlang tayo? Ngunit kung hindi tayo maghanap at magsaliksik sa pagpapakita at gawain ng Diyos dahil takot tayo na malinlang, hindi natin malalaman na nagbalik na ang Panginoong Hesus. At hindi ba't dahil doon ay higit na maaari tayong maiwan. Hindi ba tayo titigil sa pagkain dahil takot tayong mabilaukan at mawala ng marami upang makapag-ipon ng kaunti? Mula rito, mga kaibigan, makikita natin na kalukuhan ang pag-angkin ng saloobin ng walang naririnig, walang nakikita, at walang nahahawakan sa lahat ng nangangaral sa pagdating ng Panginoon dahil sa takot na malinlang. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan. No? Kung nais nating salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, kung ganoon ay mahalaga na magawang malaman
ang kaibahan sa pagitan ng mga huwad na Kristo at ng tunay na Kristo. Tanging sa ganitong paraan lamang natin masasalubong ang Panginoon at hindi malilinlang. Kung ganoon, ano ang katangian ng isang huwad na Kristo, mga kaibigan? Sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat may maglisisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Mula sa mga salita ng Panginoon, makikita natin na ang pangunahing katangian ng mga huwad na Kristo ay magagawaan lamang sila ng mga simpleng tanda at mga kababalaghan at mga ngaral ng mga kamalian na tila totoo, ngunit mali talaga upang linlangin ang mga tao. Lubos na hindi nila magagawang magpahayag ng anumang katotohanan upang lutasin ang problema ng sangkatauhan ng pagkakasala at pagmumumpisal. At hindi nila masasagip ang sangkatauhan mula sa kanilang pagiging tiwali. Ito ay dahil ang diwa ng mga huwad na Kristo ay sa mga lubhang masasamang espiritu. At wala silang tinataglay na katotohanan. Wala silang tinataglay na katotohanan. Tanging si Kristo ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Tanging si Kristo lamang, kaibigan, ang makapagpapahayag ng katotohanan. Magpapakita sa atin ng daan at magbibigay sa atin ng buhay. Lahat ng mga hindi makapagpapahayag ng katotohanan, mga kaibigan, upang tustusan tayo at magagawa lamang magpakita ang mga simpleng tanda at kababalaghan ay mga huwad na Kristo. Ito ang pangunahing prinsipyo kung paano makikilala ang mga huwad na Kristo mula sa totoong Kristo. Gamit ang mga salita ng Panginoon bilang ating basihan. Hindi natin kailangang mag-alala na malinlang tayo kung paano particular na malalaman ang kaibahan sa pagitan ng huwad na Kristo at ang tunay na Kristo. Panoorin ang napakagandang bahagi ng maikling dulang ito. Ang totoo ay hindi maaring maging huwad. Mula sa katotohanan sa taas, makikita natin na ang lahat ng mga propesiyang may kinalaman sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ay naganap na. Nagbalik na ang Panginoon. Gayunman, maraming mga tao ang tiyak na magtatanong kung nagbalik na ang Panginoon. Bakit hindi pa natin siya sinasalubong? Naisip mo na ba na maaring may mali sa paraan ng pagsasagawa natin ng pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoong Hesus? Pagdating sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, maraming mga tao ang ginagawang numero unong prioridad ang dumipensa laban sa mga huwad na Kristo. Kumakapit sila sa kanilang mga konsepto at pag-iisip at naniniwala na ang lahat ng nagpapatotoo sa pagbabalik ng Panginoon ay huwad. At hindi niya binibigyang pansin kung paano maging matalinong dalaga at marinig ang tinig ng Diyos. Ilang mga tao ang nakatuon sa panonood at paghihintay kung makapit sa pangalan ng Panginoong Hesus at pananatili sa kanyang paraan. Ngunit ito ay walang kibong paghihintay lamang at kailanman ay hindi sila nagkukusa na humayo upang maghanap at magsaliksik. At hindi sila nagtutuon ng pansin na marinig ang tinig ng Panginoon. Paano natin masasalubong ang Panginoon sa pagsasagawa sa ganitong paraan? Sinabi ng Panginoong Hesus, dinirinig ng aking mga tupa
ang aking mga tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, ayon sa Juan 10:27. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsitukto kayo at kayo'y bubuksan. Lucas 11:9. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Tapat ang Panginoon, at hanggat mayroon tayong pusong naghahanap, aktibong sinasaliksik ang pagpapakita ng Panginoon at gawain sa mga huling araw, masigasig at nakikinig sa tinig ng Panginoon, at tinitingnan kung ang paraan bang ito ay may kahit anong pagpapahayag ng katotohanan, at kung makapagtutustos ba ito sa atin ng buhay o hindi. So kung ganoon, ay tiyak na gagabayan tayo ng Panginoon upang makilala ang kanyang ikalawang pagdating. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal ninyo sa amin. Na ngayon, Panginoon, ay maraming mga huwad ng Kristo na nagpapakita, Panginoon. Ito po'y tanda na malapit na po kayong bumalik dito sa mundo upang ang iyong ang mga anak ay kunin mo at dalhin mo sa iyong kaharian. Salamat, O Diyos, sa mga pangako mong yan sa amin. Dahil kami, O Diyos, ay naghihintay, nagtatapat hanggang wakas upang kami, O Diyos, ay maligtas. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.